Nakikita na ho natin na bago ang 2028 presidential election, babaliktad na naman ho ang ihip ng hangin. Sigurado ho tayo na siya po ay, sabihin ko na lang, malamang na ma-impeach mga kabataan na wala sa oras. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, not it, it's at sa amin, nakapag-harvest na kami, Para maging daw din na. Alright, so welcome back mga kabitaan, magandang buhay. Tayo po ay nagbabalik para ho sa paghahatid ng samut-saring impormasyon, balitaan, dahil mainit-init pang mga balita yung ating tatalakayin ho ngayon mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutan ho mag-subscribe, pinutin ang notification bell, paliguan ng maraming likes, komento at opinion, suhestyon. At i-share nyo rin po mga kabalitaan. Dahil yung pag-uusapan ho natin, lalo na ho itong si Amy Marcos, ay talagang hindi na ho napigilan niya na ito ay sinasabing, bukang bibig niyang sinabi ho sa kanyang video na ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi Marcos, kundi Romualdez at Araneta na mga kabalitaan. So totoo ang sinasabi ni VP Sara Duterte dahil po mga kabalitaan, nakita niya na at nalaman niya na itong si Bongit ay isa lamang ho itong dummy president. At sabi pa nito, hindi ho siya sa kanya nagmula ang mga desisyon dahil wala ho itong salita at hindi marunong mangulo ng ating bansa. At napapatunayan ho dito ni Senadora Amy Marcos sa mga kabalitaan. Masakit at malaking sampalo ito sa kanyang kapatid at diyan mismo sa kanyang or sa mga kasamahan ni Bongit sa Malacanang. Ngayon po, pag-usapan din ho natin, maya-maya lamang ho mga kabalitaan, na bago matapos ang termino nitong si Bongit, ay hindi na ho ito talaga aabot pa sa 2028. Alam niyo po ba? Dahil po ay nakikita na ho natin yung karma. Ang pattern ho na imbis na si Inday Sara ang kanilang i-impeach ay babaliktad ho ang magiging desisyon ng Senado at ng Kamara. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pakinggan muna natin itong si Senadora Amy Marcos. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Diba, napakalaking sampal ho ito sa mag-asawa at nitong si bagong pangalang lalay mga kabitaan Romualdez. Dahil pinsan niya na ho ang buo kapatid ng Pangulo ang nagsasabi na sila na pala ang Pangulo ng ating bansa. So sila hong tinutukoy ng karamihan na mapagpanggap na presidente, na umaastang presidente sa ating bansa na hindi naman ho binoto ng taong bayan. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Tama po yun mga kabalitaan. Napakalaking insulto yan. Kaso nga lang, sinasabi ho natin sa inyo, si Bongit ay walang salita. Si Bongit hindi marunong, walang decision making at siya po lamang ay puppet dyan sa Malacanang. Kaya ho nagkaletse-letse yung ating Pilipinas ngayon. Bumalik na ho tayo sa kapanahunan ng kanyang tatay na napakagulo ho mga kabalitaan. Lalo na ho yung kanyang pinsan
na talagang atat na maging presidente na wala naman ho talagang kakayahan itong si Romualdez. Dahil ang iniisip lamang ho nito, hindi pa nga presidente, nakawan sa pera ng taong bayan na ang inuuna. How much more pa kaya kung maging presidente na ito? Maraming gigipitin ho ng Romualdez na ito, ng Aranetang ito mga kabalitaan. Dahil po sa kanilang mga intensyon na hindi ho para sa bayan, kundi ho para sa pansariling interes lamang mga kabalitaan. Yun po ang ating pakatandaan sa darating na halalan ho. Tandaan nyo po, Lunes na ho mga kabalitaan. Make sure, iboto ho natin yung Duterte. Sama nyo na rin ho itong si Amy Marcos. Kasi talagang kayod kalabaw ho ito para ho makuha niya yung ating tiwala at makabawi man siya para sa mga Duterte. Kasi po, kailangan ho natin si Senadora Amy Marcos. Marami hong hindi nagkakagusto. Marami din mga vloggers, DDS vloggers na ayaw ho nito. Ako ayaw ko rin ho nito mga kabaitan. Pero sa kanyang pagsusumikap, parang basketball mga kabaitan, ng last 2 minutes na ay sinisikap niya pa rin na mabawi ho ang pag-asa ng mamamayang Pilipino na bumalik mga Duterte sa politika at dyan sa Malacanang. Ito'y malaking tulong na rin ho ito para sa atin mga kabalitaan. Kaya tayo mga Pilipino, tayo kung totoo kang Pilipino, ay iniisip po natin yung utang na loob. Pero itong gagawin ho natin pagboto kay kay Amy Marcos, hindi ibig sabihin na may utang na loob tayo sa kanya. Sila ho ang may utang na loob sa atin dahil sa ginawa ng kanyang kapatid at ng kanyang pinsan at ng asawa nitong si Dracula. So, alam nyo na po ang ibig sabihin ho natin. Kailangang iboto si Amy Marcos pangdagdag ng numero ho sa Senado para sa impeachment na mapigilan ho ang kanilang planong patalsikin sa pwesto si VP Sara Duterte. Hindi mo kakainin na isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip, ay may salita, ay may gawa. Number 39 sa balota, ay may Marcos. Ang So yun po mga kabalitaan, 39 sa balota. Kayo na pong humusga dyan. Kayo na pong bahala. Hanggang pakiusap lang ho tayo mga kabalitaan na iboto natin si Amy para pandagdag boto ho, numero sa Senado. Pero nasa inyo po nakasalalay ang inyong mga desisyon sa darating na Lunes, panahon at oras ho ng paghuhusga nating mga mamamayang Pilipino sa mga buwaya. At dito naman ho mga kabalitaan, itong rally na dinaluhan ni VP Sara Duterte ay talagang binalatan ho ni Vice President Sara Duterte ang administrasyong bungit mga kabalitaan. Samantala, tinawag ni Vice President Sara Duterte na systematic demolition job at pamumulitika ang ginagawa sa kanila ng administrasyon. Sa kanyang patutsada, binigyan din ng pangalawang Pangulo na hindi siya ang problema ng bansa, kundi ang maraming kapalpakan sa pamamahala ng lider ng bansa. Erlo Bringas sa detalye. Maanghang at mabibigat na mga pananalita ang binitawan ni Vice President Sara Duterte sa naging talumpati nito sa Grand Meeting de Avance ng senatorial slate na PDP Laban o Duterte na ginanap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kagabi. Matapos ang pagsasalita sa entablado ng mga kabilang sa senatorial slate, sumunod na dumating si VP Duterte. Kinabibilangan ng tinaguriang Duterte ng senatorial candidate na sina Rodante Marculeta, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondoc at iba pang kabilang sa slate. Sa naging talumpati ng Vice Presidente, dito ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa liderato ng bansa. Hindi pinangalanan ng Vice Presidente ang pinatutukuyan sa kanyang talumpati. Pero ipinahayag nito na nailuklok o manong isang lider na walang kakayahang unawain ng kalagayan ng mamamayan. Tinawag din niyang isang systematic demolition job ang mga kasalukuyang kaganapan laban sa mga kalaban sa politika. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte?
mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. Nabanggit din sa talumpati ni VP Duterte ang iba pang makatinawag na kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Kanya ding pinagdiinan ng problema ng mga Pilipino, kabilang ang nananatiling mataas na bilihin, mataas na singil sa serbisyo at marami pang ibang problema na anilay gawa ng kasalukuyang administrasyon. At ang huli ay ang ginawa nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maituturing na isang insulto sa konstitusyon maging sa mga Pilipino. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghihinsulto sa ating mga Pilipino. Isa din nilang insulto sa mga Pilipino ang paggamit ng ayuda na itinaon pa sa panahon ng halalan. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Kasabay niya nagpasalamat naman ang Vice Presidente sa naging kasama nilang mga taga-suporta para suportahan ang PTP laban senatorial slate sa kampanya. Hinikayat niya din ng mga Pilipino na bumotoan nila ang mga ito at kilatising maigi ang iboboto dahil nakasalalay sa mga boto ng bawat isa ang magiging pagbabago ng bansa. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Natapos ang PDP laban o Duterte Grand Meeting de Avance sa isang pagtaas ng kamay ng kabilang sa senatorial slate na pinangunahan mismo ni Vice President Sara Duterte. Erlo Bringas para sa Matadak Agit. So yun po mga kabitan, makikita nyo po na talaga ang hiyawan ng taong bayan ay parang gusto na magkaroon ng bilangan or botohan. Dahil sila po ay nanggigigil na ho, atat na ho silang ibigay ang kanilang boto. At yung pasaring ho ni VP Sara Duterte, hindi ho ito gawa-gawa.
dahil ito ay may resibo na nakikita ho ng taong bayan kung papaano ho nila tayo binastos, winalanghiya at inurakan yung pagkatao ng mga Duterte at hindi paggalang ho sa ating saligang batas. Ngayon naman po mga kabitan, itong si Luistro dyan sa Batangas, sa kanyang baluarte, pinuntahan ni Inday Sara Duterte at ipinamuka sa taong bayan ng kanyang konstituwente ni Luistro na ito pala ay maliban sa walang utang na loob, ang kakapal pa ng mukha nito na napakalaki ng utang pala nito ni VP Sara Duterte. So ibig sabihin nun pala mga kabitan, kung tutuusin lang, na ito palang si Luistro, maliban ho sa namimigay ng pera, bumibili ng baloan ng boto, ay malaking ano pala to? Mahilig pala itong mangutang. Ito ipinamukha dito na hindi daw marunong magbayad ng utang niya sa pamilyang Duterte o di kaya sa kanyang asawa na Carpio. So ano bang kailangang gawin ho natin dito? Ito ba yung kasing congressman ang kailangan ho natin sa inyong distrito dyan? Na maliban sa mukhang pera, maliban na isa sa mga miyembrong buhaya sa mayabang kapulungan, ay palautang din pala ito na hindi marunong magbayad mga kabalitaan. Yung tipo ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? So, alam na kung sinong may rape case na asawa. Wala na hong iba itong si Luistro Castro. Luistro Castro? Itong si Luistro. Na kung saan ay napakaubod ng yabang mga kabalitaan. Pag ganun-ganun pa siya ng pera, Kala mo parang may kulto mga kabalitaan kasi nga gumaganon-ganon nga siya Akala mo pera niya mga kabalitaan. Pero alam ko may kickbox yan, napakalaking kickbox yan. Kasi ilan lang siguro nabibigyan at yung sobra ay talagang sigurado saan ho ito mapupunta. Pera ho yan ng taong bayan. Huwag niyong gamitin sa sariling pang-interes lamang. Ano kayo ngayon? Malapit na yung halalan. Sige, gapangin niyo yung mga taong bayan dyan. Kasi nga, hindi ho kayo makakalusot. Tatanggapin ho nila yan. Pero ang boto ay mapupunta sa mga inendorso ni VP Sara. At sana hindi ho gagalaw yung pagiging madaya ang Commission on Election. Kasi pag pumasok po sila dito na mandaya ho, sigurado sila mismo mabubugbog ng taong bayan. Talagang pupunain ho sila dyan sa COMELEC. Kaya huwag ho kayong magkamali na lukuhin, dayain ang halalang ito dahil alam na ho ng karamihan kung magkano ang natatanggap ng mga senador at ng mga party list dyan sa inyo sa COMELEC ayon pa ni Attorney Glenn Chong mga kabalitaan. Lumapit siya sa asawa ko. Kaya nga, kadahanang buhay, alam nyo, kadahanang buhay talaga sa amin yung asawa ko. Kaya dahil kadahanang buhay, sige, pagkapit natin ito. Tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam mo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice. Hindi talaga nakakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti. Ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namigay niya. Magbayad ka naman muna ng utang mo.
ng presidente, nakamili din tayo ng PA. Hindi natin natingnan yung kalakas eh. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, ngayong darating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Rani Abu. Nagbalik natin sa Kongreso na 9 years napakaganda ng track record naging Deputy Speaker. At sabi ko nga, pwede maging Speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? So delikado pag nanalo itong katunggali ni Luistro Palautang ay malamang may potensyal na maging Speaker of the House. Pag naging Speaker of the House ito, iko-connect ko natin kung bakit ma-impeach si Bonget bago matapos yung kanyang termino mga kabalitaan. Ihahatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po ang aming piniling Speaker. Kami po ang taong bayan. Yan. Hindi mo ka palabas! Dahil ko yung check mo na. Wala ka naman kinakuha na utang. Matanisay. Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya gawin natin yun. Hindi lang yung pagpili sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko una na, napaulit-ulit natin yung pagkakamali, hindi lang mga botante, kada eleksyon. Baka pa, sigurado ako, meron tayong nakikita tunay na pagbabago. Baka pa, sigurado ako, meron tayong nakikita tunay na pagbabago. So ayun po mga kabaitaan, talagang kinalbuhan o dito si Luistro ni VP Sara Duterte dahil nga po sa kanyang pagtakbo sa utang niya sa mga pamilya nito o sa kanyang asawang si Attorney Carpio, mga kabalitaan. Now, dito ho tayo magsisimula at pag-uusapan natin kung bakit nga po ba talaga ay posibleng ma-impeach itong si Bonget, mga kabalitaan. Ito na po ang simula. Nagsampa ho ng kaso ito mag-asawang Cardema na kung saan po ay kanila sanang ibinibigay o ipinasa ho dyan sa House of Representatives. Now, parang hindi yata tinanggap ng ilang mga kawani dyan dahil nga po wala daw ang Solicitor General na kung saan dapat pwede rin naman dahil yung pag-file ng verified impeachment complaint ay kailangan ho tanggapin ho ng Office of Solicitor General. Pero hindi ho nila tinanggap kahit wala ho yung Solgen dyan at ito po ay napakalaking questionable at ito ay mabubutasan talaga ang Office of the Solicitor General. Sa hakbang na ito mga kabalitaan, nakikita na ho natin na bago ang 2028 presidential election, babaliktad na naman ho ang ihip ng hangin. Sigurado ho tayo na siya po ay, sabihin ko na lang, malamang na ma-impeach mga kabalitaan na wala sa oras. Dahil may ground po for impeachment ang ginawa ho nila kay Tatay Digong Duterte, pati na ho sa pera na nawawala ho na walang ginawang aksyon ng ating Pangulo. Ngayon, bakit ko ba sinasabing ma-impeach ho ito? Dahil pag nanalo ho ang karamihan na mga kongresista ho dyan sa Kamara at ito'y napapabilang ho sa mga Duterte, pag meron hong mag-file ng impeachment, lalo na ito ay mapapansin at ito'y aaksyonan na mga kabalitaan. At si VP Sara Duterte, siya na ho ang magiging susunod na Pangulo talaga. Dahil ma-impeach ho itong si Bonget. Now, bakit ko po ba nasabi ito na si VP Sara ang magiging presidente? Boss Dan, ma-impeachment ho si Inday Sara ngayong darating na mga buwan. Paano pag na-impeach ho siya?
Doon tayo nagkakamali ho. Pag pumasok din po mga kabaitaan ang mga Duterte, lalo na ho madagdagan na yung si Amy Marcos o sino ba dyan ni Villar, Kerubin at itong si Hunasan. Numbers game ho ito mga kabalitaan. Wala ho silang makukuhang boto. Bakit? May pundo na ho tayo dyan sa Senado. Don't tell me hindi magre-react itong si Villar na kapatid ni Camille na kung saan ay kanila ngayon ang hinahabol at ginigipit. At marami pa po tayo dyan na merong pagmamalasakit sa mga Duterteng senador. Hindi ko lang babanggitin kasi nga baka makakuha ng pansin ho yung ibang mga taong makakarinig at ito ipapaabot ho sa mga kinauukulan, makakuha ho sila ng ideya ho sa atin kung sino-sino po yun sila. Now, pag si Inday Sara po ay hindi ma-impeach, dahil sigurado naman ho na hindi talaga ito ma-impeach dahil pagkatapos ng halalan, either mapapaso ho yung impeachment dahil 20th Congress na po ito, dahil yung impeachment na sinampa laban kay VP Sara ay nasa 19th Congress pa po. Sasabihin ho natin na kung hindi na ho o mapapaso na ho itong impeachment ni VP Sara Duterte, ay magre-resume ho ito ang pag-file ng impeachment after a year pa. So, ibig sabihin, invalido ho yung impeachment na. So, Vice Presidente pa rin ho si VP Sara Duterte. Pag gumalaw at kumilos na ho, pag natanggap na ho sa Kamara itong impeachment na ito laban kay Bonget at majority ho tayo dyan sa Kamara at sa Senado, sigurado mai-impeach si Bonget mga kabalitaan. Dahil nakikita natin na may ground ho talaga at isang impeachable offense so, ang kanilang ginawang pagtatraidor sa ating saligang batas. Alam niyo kung bakit ito ngayon si Ombudsman Martires ay pinapasagot na ho nila itong mga individual na ito na kumidnap kay Digong Duterte. At lalo na ho itong kaso rin ni Tamba na pinapasagot na rin ho sila sa Ombudsman mga kabalitaan. So sa kanilang ginawang pagtraidor, hindi lang kay Tatay Digong Duterte, kundi sa saligang batas at sa mamamayang Pilipino, ito na ho unti-unti na hong sumulpot, unti-unti nang lumabas, parang kabuti mga kabalitaan, na ngayon sila ay kamot-ulo na rin. Kung saan yan po ang trademark ni Bonget, yung kamot ulo lagi. So unti-unti na ho silang sinisingil ng karmahon nila. Inusig na ho sila paunti-unti ng kanilang konsensya. At hindi na rin ho sila mapakali ngayon dahil nakikita nila ang karamihang Pilipino na ngayon ay uhaw na para itama ang mali sa administrasyong ito na nakakapagdulot ho ng pagkawatak-watak at lalo na ho yung kanilang sinasabing pangakong 20 pesos na bigas ay ginamit pa po ho nila sa araw ho ng eleksyon at pangangampanya. Kaso nga lang po hindi pinahintulutan ho ng panahon dahil yung kanilang ginagawa ay para lamang sa kanilang sariling kapakanan mga kabalitaan. Kaya pakatandaan niyo po, kung gusto ho natin manatili si VP Sara Duterte na bilang Vice Presidente ho sa ating bansa, makinig ho tayo kay Tatay Digong Duterte, pakinggan natin si Inday Sara Duterte na iboto diretso sa Senado ang Duterte plus sa dalawang idadagdag ho natin. Maliban na ho kung i-straight nyo lang po yung Duterte. Pero mas maganda po na idagdag nyo na yung dalawang inendorso ni VP Sara at ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At alam ko po na sila ngayon ay may inihanda na hong hakbang para makapandaya sa darating na halalan. Maging mapagmatyago tayo. Tingnan ho natin yung ating iboboto. Kung maaari po, dublihin nyo po ang inyong pagbantay. Lalo na, parang may resibo yata tayong matatanggap po dyan. Tingnan ho natin mga kabaitaan. At maging mapagmatsyag lang ho talaga dahil yan lang po ang magiging kalaban ho natin yung pandadaya ho sa darating na halalan. Lalo na sa pagbubunyag ni Attorney Glenn Chong na itong si Garcia ay may kinalaman sa pandadaya ho sa halalan lalo na sa Lunes dahil kasabwat di umano nito si ano bang ipangalan ko sa kanya? Si Dracula na lang mga kabalitaan. At kasabwat ho nila ito kahit sino pa. Alam niyo na kung sino pong tinutukoy natin, si Lalay at itong si Dracula. Kaya kailangan ho mga kabaitaan mabantayan at pag-aingatan ho natin yung ating boto. May ibibigay ho sila the day before the election. Tanggapin nyo dahil pera nyo po yan mga kabalitaan. Ito lang po yung masasabi ko. Kung gusto nyo po talaga ng pagbabago at gusto nating itama yung ating mga pagkakamali at lalo na pambubudol ho ng mga buhayang politikong nakaupo ngayon sa pwesto, ang isang solusyon lamang ho dyan mga kabaitaan maliban ni Amy Solusyon ay itong si VP Sara Duterte at ang mga
mga kalyado nito, mga kabalita. Kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan i-share nyo na. At kailangan nyo pong magbigay ng komento, reaction, opinion at paramihan ng maraming likes. And then of course, huwag kalimutan sa hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe nyo na ho kayo mga kwetan dito sa ating munting bahay. Pindutin ang notification bell para agad ho kayong makakapanood sa ating mga bagong i-upload na mga video. At pasasalamatan din natin mga kabaitan itong ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Kabisayan at Mindanao, lalo na dyan sa Luzon, basta may mga Pilipino, ang programang ito ay para ho sa inyo mga kabalitaan. At magandang buhay, Manny Rose and Tobias family dyan sa Cebu City. And of course, ating miyembro ng ating munting bahay, si Boss Romeo de los Reyes at Ma'am Rosana Concepcion. Maraming salamat po. Ako po'y magpapaalam na rin po. Kita-kits tayo sa susunod na mga oras. At abangan nyo po yung ating mga latest at mga panibagong video i-upload dito sa ating munting bahay. To God be the glory. Mama chup chup! Peace out!